Pinasasauli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang daang milyong pondo ng Tourism Department, lalo't ayaw niyang sirain ang momentum ng pagpapaganda ng imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na branding budget ng Tourism Department. Yan ang direktiba ng Pangulo sa pulong niya sa Malacanang kasama ang DOT at economic managers ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, marapat lamang na maipagpatuloy ang pagpapalakas ng imahe ng bansa, lalo na sa international stage, kasunod na rin ang paggawa ng kasaysayan ng ilang Filipino artist at athlete. Paraan lamang ito ayon sa Pangulo para kilalanin ang ambag ng mga Pilipino para sa ikabubuti ng bansa. Sinang-ayunan naman ito ng DOT dahil malaking tulong sa pagpropromote ng bansa ang naturang pondo. Maaapektuhan daw kasi ang campaign projects ng DOT na posibleng magresulta sa mas maliit na engagements, mas kaunting trade and consumer activation opportunities at kawalan ng global media placements kung hindi sapat ang pondo. Target na kunin ang naturang pondo sa contingency fund ng Office of the President. Ibinida naman ng DOT sa Pangulo na umabot sa 760 billion ang naitalang international visitor receipt sa bansa mula January 1 hanggang December 31, 2024, kung saan naitala na mas tumatagal ang pananatili ng mga turista sa nasa 11 gabi kumpara sa 9 lamang noong 2019. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang matibay na suporta sa konstruksyon ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines of VIP Building sa kanyang meeting kasama ang DOST. Ito anya ay bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng panibagong global pandemic. Ipinunto naman ng DOST na wala sa 2025 National Expenditure Program ng DPWH ang pondo para sa VIP. Pero tiniyak ng Chief Executive na hahanap ng paraan ng pamahalaan para matiyak ang pondo para sa proyekto. Tinatayang nasa 680 million pesos ang kailangan para umarangkada ang plano ng VIP. Kabilang narito ang pagdevelop ng mga bakuna para sa tao, hayop at halaman. Sa kanya namang pulong kasama ang DSWD, nais ng Pangulo na maalis na ang mga programa ng ahensya sa unprogrammed appropriation sa susunod na taon. Ito anya ay para masiguro na agad na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang government welfare programs. Habang pinatututukan naman ng Pangulo sa DICT ang pagpaprioridad sa Common Tower Program o CTP ng ahensya dahil mas marami anyang Pilipino ang maseserbisyohan nito. Sinabi ng DICT na nasa 404,600 direct beneficiaries at tinatayang 2,023,000 indirect beneficiaries ang maaaring makinabang sa CTP. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.